everyone has competed more than one time here. I think yung hindi talaga sila pwedeng mag-give up eh. Kung ano man yung kailangan nilang isipin for that day, isipin yung you will be your own worst enemy. So, befriend yourself. Take yourself out on dates. Yung mga ganyan, di ba? Ngayon naman, kahit papaano, ang dami na online on how to get rid of the nerves, di ba? The anxiety. So, use those tools and those exercises. Kasi they do work, di ba? Be inspired. Ano ba nag-i-inspire sa'yo? Ano ba yung unang nagpakilig sa'yo the first time you stepped on that TNT stage? Magbalik tanaw kayo habang nandito kayo. Ibalik niyo yun, yung talagang gigil na hindi mo mawari. Buhayin niyo yung little Isaac or kung sino man yung, di ba, may Sasha Fierce, di ba? Pangalanan niyo yung sarili niyo. Sa TNT, eto ako. Di ako to yung mahiyain, yung takot, yung whatever. May iba akong katauhan at makikita niyo siya at magwawag siya dito today. There shouldn't be a day when you are not prepared. Okay? Think of that. Kailangan, kung kailan kang tawagin, anytime, you have to be 100% prepared. Kumbaga, kung sa basketball, nasa pogi, iba kapag may substitute, kapag tinawag ka, preparado kayo. So number one yun. Always be ready. 100%, gawin mo lang 110%. Always. Ngayon, yung impact kailangan ang gawin. Okay, impact. Just be yourself. Maybe others will not like you for who you are. But that's just one person. Ang laki-laki ng mundo. Di ba? And you're bound to make someone fall in love with your saying. At least you are not deviating from who you really are. What's important, kung sino kayo, yung pakita niyo kung sino kayo talaga at mamahalin kayo. Kung may ayaw sa inyo, problema nila yun. Pero, what's important, you are who you are. That's the only way you can live to a good, magkaroon ng impact. Yun. So, think of that. So, be prepared. Always be prepared. Just be yourself and shine. Po, ang kinakatakutan ko po talaga is yung sarili ko. Kasi meron pa rin po akong stage fright. Pero nakakaya mo naman po siyang i-overcome ngayon. At ayun po. Paano mo siya i-handle this time around? Na, syempre, binigyan ka ulit ng chance na magbalik dito sa TNT. Syempre po yung eagerness po na talaga maibigay ko po ng justice yung mga piyesa po na kakantahin ko po. At syempre, nakakatulong din po sa akin yung palagi po ako nananalangin. Hi. Hi po. I have two words. Sophronia Vasquez. I think the story says it all. Story of perseverance. Story of someone who had a dream and never stopped until he nakamit niya yung dream niya. So, in terms of impact, I believe he started here and he still became a coach. Diba? Sino ba din kinoach din ni Soph? Kayo din, diba? So, he continues to leave an impact on the lives of so many of these singers. And I think now that he is internationally renowned, he will leave a more of a bigger impact to so many. So, that's, ano yung sabi ng mga Gen Z ngayon? Coded? Ano coded? TNT coded. So, I think those are the two words I think. Giving them the chance, exposure, I'll talk about exposure. For people to watch them, okay, and to be heard because of TNT. Because of TNT, they are exposed, they can be watched on television, or computer. Exposure that's a big thing. Gives them confidence.
it makes people know who they are, it makes them shine, because madidinig pa, si ano pala to, si Isaac or si Enzo, they put the voice and the face together. So this is what TNT did. Even for me as a jurado, I mean, I'm a musical director, songwriter, but because of Tawag ng Tanghalan at Showtime, I'm very grateful that they put the name and the face together. So para akong contestant din. Alam niyo yun? So parang, kaya nagkaroon ng impact ng konti. Ngayon, when I work, si Louie Ocampo, si Pinigil. So, that's Thank you so much. Resbackers, I will choose one as well. Po online na kumakanta, parang dumagdag po siya sa confidence ko na, Dylan, kaya mo pala to. Yun po, dumagdag po siya sa confidence ko, and yun po yung nag-push sa akin para po mag-practice pa po ako at mag-improve. Thank you. The mic is yours, Sir Alan Sangkon from Stars Photo. Hello po. Congratulations everyone for being a part of ng Grand Resback. And to the judges. Tanong ko lang kay Sir Ogie sa kay Karil. So, sa dami-dami ng mga magagaling na singers sa Pilipinas, bakit po pinili niyong ibalik yung Grand Resback kaysa pumili ng mga panibagong-bagong singer po? Why yung Resback po? I think one of the biggest things talaga na nakikita ko sa grupong to, and sa pagpanood ko kanina, dami na lumabalik na memories. Ang galing ng pangarap, ano? Kahit anong talo, hindi mo siya mapapatay. At sila yung testament sa gano'n. And I think, dahil marami sa kanila nakasalamuha ko talaga pagkatapos nilang umalis dito, like, naririnig ko rin yung mga kwento nila. And it's sad, because when you lose, you have to feel sad. But, you get back up and you move on. And that is, diba? The human spirit. Yun talaga yung dapat natin sineselebrate. And why not put them all on the same stage? Kasi ito yung favorite part ko in any season. Resback ba na? Ito na, talaga. Ang sarap mapanood eh. Sa panahon na mahirap, talagang sila yung ganyan dapat, ganyan tayo. They are people to be idolized and recognized and given yet another chance, if they will take it, because we celebrate them every time they are on stage. So they are so worthy of our love. Thank you. Sir Ogie? I have two words. Hindi. Sorry, lagi ko babalikan si Sof, no? Kasi siya ay isang ehemplo ng isang resbacker. Diba? Rumesbak siya sa ibang bansa. Diba? Doon siya nakipagsapalaran. Doon siya lumaban at nabuti. I think aside from the humongous talent that all of you have, which is given, a lot of people kumakapit din sa istorya nila. Diba? Yung kung saan sila nang galing, yung journey nila. So Fronio's journey is an example na kinapitan na ng lahat ng Magnang people. And ang exciting na panoorin nyo. Babalik kayo. Saan kayo nanggaling? Ano na ba ang mga nangyari sa inyo pagkatapos ng inyong short journey sa TNT or sa The Clash or kung saan man? Ano na ba ang mga nangyari sa inyo? Ano ang bit-bit ninyo ngayon na meron tayong bagong pating pala? Eto, sorry, meron lang akong babanggitin. You know, one of the greatest, perhaps the greatest singer that I know is my wife. Bias ko yun eh. Kahit biased ako. But for someone who is with her every day, I see that, I call it the beautiful struggle. And she always says, ngayon na, medyo nagitid na siya, and she's struggling with her voice, but she continues to try and improve herself. So kumbaga siya, rumeresback din. Bumabalik pa rin siya. And it's just sa pagjabi. And it's just because of the sheer love of wanting to perform. Isn't that a great story? So,
I wish that upon all of you. Hindi ko alam kung sino yung tanong mo, kapatid, pero sorry, kapuso, kapamilya, but, Ako din, shoutout ko rin yung favorite singer ko, Yael. ay, grabe. At kay mama ko pala. Mama. At kay mama ko. At saka kapatid ko pala si Zia din. Ikaw na rin. Ako na rin. So, ano yung second word? Joke lang po. Hindi, yung first word na yung second word. Hindi, follow up lang po. Sabi niyo sa pro niyo, di ba? Kung hindi ba nanalo sa pro niya sa abroad, kasali ba siya dito sa RESBAC? Si Jed ang makakasagot mo. Why not? Diba? Why not? The reason why, ang dahilan bakit nandito sila lahat ngayon, aside from if ever si Sofronio, is kasi meron silang something na maibibigay sa tao, and that's their talent. The reason why these amazing talents are on stage right now are here is because meron silang ibibigay, may talent sila, at sobrang kailangan talaga ipakita sa madlang people, buong mundo. And that's what's nice about Tawag ng Tangalan. It's non-stop giving opportunity para sa mga talented ng mga tao tulad niya. Thank you po. Yung second question ko for the RESBACers, pili na lang rin ako ng isa kasi masyado silang marami. Siguro tanong ko na lang kay Jeremiah. Yeah, hindi namin alam, nagulat kami nandiyan ka, hindi namin alam na Tawag ng Tanghalan ka pala before ka nag-clash before. Pero ikaw, kung may kung meron kang gustong balikan noon na pagkakamali mo, pero babaguhin mo ngayon para makuha mo yung pagiging grand champion, ano yun? Yung second question ko sa'yo, bakit ka bumalik sa Grand RESBAC, you have your own career already, di ba? Parang gano'n. So first po, nasabi ko na rin kila Lorraine na yung preparation. Kasi yung pagkatalo ko po sa dito sa TNTA, yung huling laban ko, which is Kuya Sofronio, paos ako. So, ang dami kong, kumbaga, hindi, yung unfinished business. So, kumbaga, yung preparation ko po, since bata pa lang ako nun, hindi pa ako, siguro matatawag na, hindi pa ako mature enough para sumapak sa competition na yun. And, masasabi ko na yun, naging parang, sobrang nagturo sa akin na maging mature pa po para sumabak pa sa mga competition like in the Clash kanina. So, for the second question po, parang sinabi mo kasi sa akin na yung qualification dito sa Grand RESBAC ay hindi pa nagcha-champion sa Tawag ng Tanghalan. So sabi ko, why not i-grab ko po yung opportunity since dito po ako nagsimula, and sobrang happy and blessed ako dahil dami kong mga kakilala, sila Kuya Raimundo, tumalo din sa akin. So, sobrang happy lang ako dahil nandito kami, bawat isa. Bukod sa competition po, fun lang. Kumbaga masaya lang this time. So, ayun po. Follow up lang ako. Saan ka mas kabado ngayon nasasali ka dito sa RESBAC o dun sa unang pagkasali mo sa Tawag ng Tanghalan? Masasabi ko po na yung una kasi wala pa po akong experience talaga noon. And hindi ko pa po alam kung paano gumagalaw yung sistema po sa stage, malamig, alam mo yung mga ganung kind of pressure na siguro po mas kabado ako nung first season ko na, which is 2016 pa. And ngayon kasi masaya lang kasi madami po kaming magkakakilala, gano'n, tapos ayun, siguro yun lang po yung masasabi ko. Thank you, congratulations everyone. Thank you so much, Sir Alan.